Bago ang lahat, hindi nawawala sa trade rumors ang Lakers na lagi silang kasama kapag mayroong isang player na trade. Kahit pa hindi pwede sa kanila, pangpataas din kasi ng value ng player. Pero sa press con ni Rob Pelinka, hindi niya ibibigay ang isang first rounder para sa trade kung wala sa criteria niya ngayon. Dinownplay na ni Rob Pelinka yung trade kay Andrew Wiggins mula sa Miami papunta sa LA. Hindi rin pumasok sa ikatlong pagkakataon si Kessler dahil ang gusto ng Jazz 2 first rounder para sa isang role player kasama pa ang kanilang third best player. Ang future ng Lakers ang laging sinasabi ni Pelinka na inaabangan niya. Kahit tinanong pa siya kung si LeBron ay gustong bumalik next year, papipirmahin niya ba ng kontrata. Sinabi lang ni Pelinka gusto lang niyang mag-retire si LeBron bilang Lakers pero hindi niya sinabi kung papaano ang contract. Based kasi sa mga report doon, si Mark Walter, ang bagong team owner ng Lakers, ang may ayaw na papirmahin si LeBron dahil hindi siya isinama sa plano ng LA para sa mga susunod na taon. Ito kasing sinasabi ni Pelinka na future. Kahit si Jeanie Buss ang nag-handle ng Lakers until 2030, si Mark Walter ang financer at shot caller para sa LA. Hindi siya bagong team owner, 2021 pa siya minority owner ng Lakers. Binili lang niya yung majority shares ng Buss family. Kaya malamang alam na niya yung pasikot-sikot dati sa Lakers na wala naman siyang control dahil minority share pa lang siya. Pero ngayon na siya na ang majority share owner, siya na ang may control. Pero kung tinuturo nila si Mark Walter ang shot caller kung bakit ayaw i-renew or i-extend si LeBron, ang nakikita ko lang reason doon political issue. Dahil ang Lakers isa sa may mataas na media market at si LeBron ang isa sa mga vocal kay Trump. Si Mark Walter naman ang isa sa mga supporter ni President Trump. Kahit yung mga reporter at mga analyst walang narinig kina Jeanie Buss, Rob Pelinka, JJ Redick or kay Mark Walter na excited silang inaccept ni LeBron yung player option dati na ang report ngayon humihingi ng kontrata si LeBron pero ayaw ibigay. Sa sinabi kasi ni Rob Pelinka na future na ng Lakers yung inaabangan nila since 2023 pa lang yun before ng Luka trade. Ngayon nakakuha na sila ng isang superstar na pamalit, iniintay na lang nila kung sino ang susunod na superstar na makukuha. Big deal din yung kontrata ni Bronny kahit sabihing nasa minimum contract yon at nasa non-guaranteed. Sinabi nung nakaraang July magiging part ng rotation si Bronny next season bago to nakapagpapirma ng mga player. Pero ngayon apektado ng contract ni Bronny yung LA. Pinakawala ng Lakers yung dalawang role player nila na maganda yung nilaro last season, si Shake Milton at si Jordan Goodwin para lang ma-assign si Marcus Smart. Dahil hindi na si LeBron ang priority ng Lakers, wala na siyang control kung anong gagawin ng LA kay Bronny. Hindi naman siya ma-trade dahil walang trade value. Kaya rin hindi siya ma-waive ng Lakers at mas pinili yung dalawang player dahil hindi pa nag-i-effect ang team option ni Bronny next year pa. Ngayong ando na si Marcus Smart, mahirapang maisama si Bronny sa rotation. Sa pagitan din ni Bronny at ni Jake LaRavia, mas mailalagay si Jake LaRavia sa rotation dahil 3-and-D guard. Ang sinabi pa ni Redick, dapat si Bronny ay nasa elite shape for next season. Papata kasi si Bronny na pang-apat sa rotation ng mga guards at nasa reserve list pa siya. So posibleng sa G-League ulit siya maglaro. Sinabi naman ni Scottie Pippen na yung style ni Luka na nagdala sa kanya sa finals dati para sa Dallas, hindi niya sigurado kung magagawa ulit ni Luka. Na kahit magawa ulit ni Luka na makapasok sa finals para sa Lakers, wala naman silang player na katulad dati nung 2022 or 2024. Sa 2024 lineup ng Dallas, kasama nila doon si Kyrie. Di hamak na mas better lineup yun kumpara sa Lakers ngayon dahil merong combination ng wings, bigs at guards. Pero na-outclass pa rin yun ng depensa ng Celtics. Sa sinabi kasi ni Rob Pelinka na hindi sila gagamit ng kanilang first rounder para sa isang big time trade, na-address na naman di umano ng Lakers ang kailangan ni Luka, si DeAndre Ayton bilang isang center at si Marcus Smart bilang defensive guard. Proven na si Luka na yung mga kakampi niya kapag naglalarong kasama siya tumataas din yung game. Katulad lang ng big man. Ang problema lang kay DeAndre Ayton, mas better defensive player pa rin si Gafford at si Lively kumpara sa kanya.
Si Luka habang nasa Eurobasket, nai-injured pa din kahit physically fit na, bumaba ang timbang niya. Sinabi nga ni Luka noong nakaraan na na-injured siya, hilot at masahe na lang ang gagawin niya. Pero ang pinagkaiba kasi sa NBA, schedule, every other day na. Chronic ang injury ni Luka, bumabalik. Kaya may senaryo na pwedeng hindi siya makalaro ng maraming games. Yun pa ang isang kailangang i-address ng Lakers.